And we're back. Anti-support social. May nag-comment. Club. May pangalan ba? Nakita niyo yung pangalan niya? Shoutout na natin sila. The number one male podcast. Kanina si ano pala yung Pepeng pinakamalapit ang pangalan. Ano parang sa mga Pepeng pinakamalapit. pinakamalapit. Yun yung kaninang question about dun sa mom's most difficult job. So shoutout sa yung Pepeng. Shoutout sa'yo, Pepeng pinakamalapit. Sa pangalan mo to. Ito, si ano naman to, si Su Makihira 7739. Ito sabi niya, sana mga sir magkaroon din kayo ng topic na ang team is mga red flag ng mga babae sa movie. Example po yung A Second Chance. Alam niyo yun, yung A Second Movie Chance? review like. Ha? Alam niyo yung A Second Chance? Popoy Basha, di ba? Popoy Basha? Ano nyo sa kanya nila? Quick recap nyo sa kanila. Ano nga ba nangyari doon, pre? Popo and Basha. Kasi yung ato, alam niyo A Second Chance. Mm. So, si Basha, architect, engineer si Popoy. Tapos parang sweethearts talaga sila eh. Mm. Tapos may circle of friends sila. Basta isa sila ng circle of friends. Tapos mag-boyfriend, girlfriend sila. Yung sa A Second Chance, kung bakit A Second Chance, kasi nga, yung lalaki doon, si Popoy, medyo na-challenge, challenge ng buhay. Kumbaga bumagsak yung career. Mm. Mm. Ganon. Tapos, Bakit sila nag-break ba in the first place? Nakalimutan. Basta nakita ko lang na parang controlling siya eh. Si Popoy, medyo ano siya, kumbaga siya yung lalaki. Tapos may mga pangarap sila, may dream house sila, may schedule sila nung timeline ng relasyon nila na hindi nasusunod. Siyempre, si Basha naman, parang parang natatagalan na. Basha kasi una nag-grow, pre. Ganon. Si Popoy, kumbaga, nag-fail siya eh. Hindi naman nag-fail, kumbaga, Hindi nag-fail talaga. umabot sa Palpak ruro. talaga siya. Kasi may ano siya nun eh, may Project X siya nun na parang project na gumagastos ng malaki, milyon-milyon na. Lumagapak. Oo. Tapos walang naging client. Ngayon, parang nag-step up si Basha dun eh. Nag-step up siya dun. Naghiwalay sila kasi parang hindi na sila naging okay, naging matalak si Basha. So, nag-aaway na lang sila lagi sa bahay. Totoo. Si Popoy, mas pinili niyang nasa labas na lang, uuwi siyang lasing. Mm. Or... Bobo din eh, no? Oo, tas ang nangyari dahil lagi silang away, si Popoy parang nakita ng comfort dun sa dating katrabaho na Bolin. Si Popoy o si Basha? Si Popoy. Nauna ba si Popoy? Ano ba si Popoy? Di ba nag-away pa nga sila nung Pinagaway muna nila si si Derek Ramsey, di ba? Derek Ramsey. Ay hindi, hiwalay na sila. Naghiwalay na sila. Hiwalay sila. Naghiwalay sila, pre. Naghiwalay Ano ba sila. naman Lagi yung kay Derek Ramsey, pre, yun yung one more chance muna yun. Part 1 yun. Yung A Second Chance, sequel. Okay. Okay, sige, dun tayo sa One More Chance. Dun mo sa Hindi umpisa. ko napanood yun. Yung sa One More Chance, si Derek, pumasok si Derek sa eksena nung nag-break na sila. Break na sila. Ayun yung pinalit. Kaya nga, putang inan man, bas! Ganyan ba tigas? Ba't ba kating-katikang palitan ako? Mm. Hindi pumalpak business niya doon. Di ba pumalpak din? Hindi pa. One More Wala Chance pa. yun. Ano Wala pa pang yun eh. business yun. Parang nasasakal ata si Basha sa kanya nun. Yun yung sabi ko na parang... Buluan na ako. Hindi ko kasi second chance pa rin. Nakakalito One ba? More Chance muna, pre. Wala pa silang firm. Okay. Ngayon, kung bakit sila naghiwalay doon, putang ina, bakit ba sila naghiwalay? Parang pagkakalala ko dun, daing eh. Parang gusto ni Popoy na, kainin mo to, Bash. Pinaghihimay siya, sabi, ayaw ni Basha. Manok. Manok, balat ng ayaw niya manok. paghimay. Sige, ayaw mo lang dyan. Nagiging bossy si nun. Nagiging controlling, kung tawagin ng mga babae, controlling. Popoy. Pero naniniwala ba kayo doon sa sinasabi ng mga babae na, tang ina, masyado kang controlling? Naniniwala kayo doon sa sinasabi nila yun? Hindi. Kasi, baka naman yung controlling depende. Mamaya sinasaway ka lang naman na huwag ka magsuot ng ganyan. Boundaries. Ayusin mo yung mga galaw mo na mas nakakatulong naman sa kanila. Pero dahil hindi nga sila sanay na dinidisiplina ng parents, controlling na sa kanila yun. Tsaka para sa akin, pre, putang na, pag sinabi sa'yo ng babae na masyado kang controlling, ibig sabihin, hindi ka na niya ganun kamahal or nagfe-fade na unti-unti yung Fade away. pagka-down niya sa'yo. Hindi na siya ganun ka-down sa'yo. Kaya, nahahanapan ka na niya ng mali. Maliit na butas. Tangina controlling, wala silang paki dun. Gago yan. Pag mahal ka nila, mahal ka nila. Mm.
'Di ba? Tsaka ganun nga gusto ng babae. Yung lalaking may desisyon. Totoo. Yung lalaking may direksyon. Totoo. Yung lalaking kaya niyang, ako magmamando ng lahat. Yun nga yung gusto nila eh. Totoo. Ngayon, pag sinabi ng babae or ng girlfriend mo na masyado ka ng controlling, isa lang ibig sabihin nun, unti-unti nang nag-fade yung pagkagusto niya sa'yo. At malolos-aplos ka na. Pwedeng, pwedeng may iba na siyang natitripan. Kaya nga Hindi nakipag-break eh. hindi na ikaw yung preferred niyang makasama. Kaya hahanap na siya ng butas mula sa'yo kahit. Kaya nga nakipag-break na siya doon kay, di ba, doon sa movie na yun. Nakipag-break si na siya kay Basha. Popoy. Yeah. Di ba? Pero hindi naman kasi pinakita doon sa movie na ayaw na ni Basha. Pero ang totoo nun, wala na siyang nararamdaman kay Popoy ng mga panahon na yun. Yeah. Di ba? Kumbaga, gusto niyang, si Popoy, pre, parang anong nangyari sa kanya, ultimo sa trabaho ni Basha, may mga suggestion si Popoy. Mm. Di ba? Masyado ng controlling, parang hindi ko na kayang, hindi na ako namuhay ng ako lang. May problema kasi kay Popoy, insecurities in ego niya. Umaangat si Basha, feeling niya, nadudurog yung ego niya. Nasasapawan siya, Gagi pre. sa second chance na yan. Tangin na naman, ayoko na nga Ang sumingi. ina mo, napag-grumble. Ayoko. Sa one more chance, pre, parang pares pa lang silang emerging nun sa mga kanya-kanya nilang karir. Dahil engineer si Popoy, architect si Basha, si Popoy, may mga suggestion siya kay Basha na, ang gusto ni Basha, kung magkamali ako, at least nasunod yung, ko, di ba, nasunod ako sa mga gusto ko. Agree ka doon? Kasi tayong mga lalaki, pre, hanggat kaya nating ma-prevent, ginagawa natin eh. Yeah. Kasi nga, kumbaga tayo, design tayo dun sa suffering, sa failure, alam natin na, tangina, baka di mo kayanin. Baka di mo kayanin pag nag-fail. Kaya, hanggat maaari, ultimo sa mga kaibigan, sa mga kapatid, sa mga nagiging partner natin, hanggat kaya natin, ganito na yung gawin mo para di mo nadanasin tong ganyan. Yeah. Binano natin sa kanila. Ngayon si Basha kasi doon sa movie, parang, tangina, wala nang nasunod sa gusto ko, ganto ganyan. Si Popoy na yung nasunod sa lahat. Ganto ganyan, hindi ko nahawak yung buhay ko. Pero tol mo, Controlling. may beauty rin kasi minsan sa failure na parang, gusto ko ako rin mag-failure din. Yeah, totoo naman. Saka lagi kang may doubt sa payo ng tropa pag hindi naman ikaw yung nag-fail doon. Alam mo Totoo, yun? totoo. Try mo pa rin eh. Hindi, Yeah. baka iba yung resulta sa akin. Yeah. Pero yun nga, the fact nga na ang dami na nga nakita ni Basha doon, yun doon na tayo pabaksak sa doon sa movie na hindi pinoint out, pero in reality, nangyari yun. Kasi nga, wala na siyang nararamdaman kay Popoy. No? Negative na. Kasi kung bilang isang babae, tas down na down ka dun sa lalaki, putangin na kahit manduhin ganun. Go! Oo. Totoo naman. Down ako sa'yo, go! Pero, the question is, since na-recap na natin yung movie, what is the biggest red flag nga dun sa movie na yun? Kasi yun yung question talaga ni ni Ang tropa lalaki, What is the biggest red flag daw in a movie? Oh, For example, doon na lang tayo sa A Second Chance movie. Ano bang problema doon sa movie? Yung Hindi sa ko napanood yun, kaya- yung sa A Second Chance naman, actually okay na sila dun eh. May firm sila. Tapos si Basha naman, parang at some point medyo naiinip siya. Kasi yung mga tropa nila kinakasal na. Kasi nga may napagkasunduan sila ni Popoy na schedule eh. O, ganto ganyan. Trabaho tayo, ratatat, dream house. Pagka tayo ng dream house, tsaka tayo magpapakasal. Parang si Basha, kumbaga, hindi siya nag-communicate. Hindi siya nag-communicate ng maayos. Para sa kanya yung red flag. Hindi siya nag-communicate ng maayos. Pinasingaw niya yung negative aura kay Popoy. Tayong mga lalaki, hindi naman tayo manghuhula, pre. Pero na-anticipate natin yung negative aura as negative aura. Nagdadabog ka. Mayat maya mong nire-renovate tong bahay. Ang dating sa atin nun, dahil hindi ka nagko-communicate, tangina, anong masama sa luma? Gumanon si Popoy nun, anong masama sa luma? Ano, hindi ka na masaya? Kasi ayaw mag-communicate eh. Basta si Basha nun, renovate yung bahay. kasama na bala sila sa bahay. Oo, no? naboboring. Sino red flag doon? Para sa akin yung babae, kasi hindi siya nag-communicate eh. Ay, puta. Kasi nga yung lalaki, pre, tayo, mas nakafocus tayo sa bigger picture eh. Kumbaga, akala natin, ikaw bilang babae, diyan ka lang sa likod ko, do your thing. Ako dito, raratrating ko na to, para sa atin din naman to eh. Ngayon, may nararamdaman ka na pala dyan, may mga wonder ka na pala dyan, may mga questions ka na pala sa utak mo dyan, tangina, ba't di ka mag-communicate? Ang ginagawa ni Basha, pre, tatakbo siya dun sa mga tropa niyang babae. Nagkakagulo lalo. Tangina, babae sa babae, walang nasolve na problema yun, pre. Walang masusolve na Tangina, issue walang dyan. nasolve na
Kailan problema ba yun? putang ina sa mundong to pinagsama mo yung babae-babae tapos may nasolve na problema? Kaya Wala. Wala. Putang ina, walang nasolve na problema yung babae na may mga wonder na siya dun sa partner niya. Tatakbo siya sa kapwa babae. Putang ina, walang nasolve na problema yun. Sa BBB nga lang puta grabe mag-away babae sa babae pag binigyan mo ng task. Tang ina, wala. Doon nga lang sa Nakakatawa. natapos na agad yung argumento doon sa man versus woman na survival challenge, Oo. di ba? Yung alam ko Wala parang na kinontent mo Tapos yun, pre. na. Alam ko parang kinontent mo yun yung island. Tapos na yun. Alam mo ba yun to? Hindi. Panoorin mo yun, pre. Ayan, ganyan yun. Sa isang island, pinag-iwalay yung team ng babae tas lalaki. Parang movie din to, pare. Kaya lang series siya. Survival challenge. Yung survival. Kagulo. Oo. Sineperate. Parang 15 babae yata, 15 lalaki. Mm. Putang ina, papunta pa lang sa camping na gusto nilang tayuan ng tent. Away-away na. Sobra. Namantala yung mga lalaki, parang mag-overnight lang eh. Tuwang-tuwa eh. Parang team building. Kamo yung isa tumalon pa sa crocodile. Ginanon niya yung crocodile. Tangina, lulutuin natin to. Oo. Kasi may pagkain na sila. Kagulo kasi talaga. Yung Nice babae, sila yung bahay nila, walang leak, secure sila. Secure, may, tol. may apoy sila. Nakakapagluto na sila, pare. Nandun na sila sa stage na nakakapag-store na sila ng pagkain, nakakapagluto na sila. Yung mga Nakapamingwit babae, puta gutom na pre. Nag-iiyakan na, wala daw silang makain. Pero yun nga, yung sa ang last part nun, pumunta sila sa camp ng lalaki, tapos nakiusap na sila. Para humingi ng tulong. Again, balik tayo dun sa Popoy and Basha. Yun, saan yun yung nakita kong red flag doon. Hindi nag-communicate. Hindi nag-communicate ng maayos yung babae. Diba? Kasi sinasabi niya, hindi, nagsasabi naman ako kay Popoy, pero binabaliwala niya eh. Totoo ba? Mag-communicate ka ng, hindi, mag-communicate ka ng maayos. Tsaka may binabago siya dun sa bahay. Dapat communication yun. Oo, Both tanga na, partners. bigla niyang nirenovate yung mga lumang pinggan. Pinalitan niya ng bago, yung mga toothbrush. Si Popoy ngayon, may siyempre, sentimental dahil yun. pagod sa gera, dahil pera, Hmm. shopping ka. Alam mo, next time, ibahin mo naman kulay. Gawin mo naman blue. Kasi nga parang mayat-maya na eh. Ba't tangina ngayon, parang si Basha naman, doon siya sumabog na, di itapon na yung mga yan, di itapon na yan, wag nang gumastos. Toxic. Itapon na yan. Kasalanan pa ng lalaki Tapos yun. takbo ngayon si Basha sa tropa, tangina, doon ko na nga lang nare-relieve yung stress ko yung mag-shopping eh. Putang ina, kung sinabi mo sana yan, kung sinabi mo sana yan, di ba? Nung sinabi ni Popoy na, tangina, dahil pera, bilhin bago ah. Hindi, nag-ano lang ako. Nasisira yung budget nila. Hindi, sinabi niya, hindi, nag-ano lang ako. Kumbaga nag-ano lang ako ba? Naglabas lang ako ng stress. Okay. Tangina lang, ang problema ang pera sa lalaki. Pero dahil di ka nag-communicate, nung nagtanong yung lalaki nung ganun yung tono, sinalubong mo ng ganun yung tono, di tapon na yung mga yan, pinagbabasag niya, itapon na lahat yan, itapon na lahat yan, takbo sa babae. Tangina, dun So na what nga is lang. the right response of women dapat sa ganong scenario? Actually, hindi na darating sa ganun sa renovate type shit kung nag-communicate. Medyo na ako. Medyo di na ako masaya dito kasi parang 2 years na tayo dito sa bahay na to. Lipat naman tayo ng siguro tansya ko lang kasi hindi na maganda yung aura. Kasi kung sasabihin ni Popoy na hindi pa natin afford eh. Pero siguro, ibahin natin yung aura. Siguro pwede. Okay, let's go. Basta sa team. Oo, hindi yung putang hindi ka nagsalita, ayaw mo na pala dun sa aura ng bahay, hindi ka nagsalita, puta, bigla mong nirenovate. Di ba? Nang walang alam yung lalaki, siyempre, ang dating sa kanya, dahil pera. Oh, tas di mo pa sinagot ng maayos yun. Ano bang masama sa bago? Hindi, tapo na yung mga yun. Tas takbo sa babae. Nangyayari mo yan. ba siya? Nangyayari yan sa tunay na relationship. Tas Ayaw mag-communicate. kasalanan pa ng lalaki. Sasabihin, hindi ka naman marunong makaramdam. Putang ina, ano ba akala Makaramdam nyo? ang putang ina, to, nen? May nen, ramdam yung nen. Hindi naman kami si Doctor Strange para basahin yung Wala naman kaming hockey. galaw mo di ba? So, importante yun, communication. Tangina, Sa, mag-communicate Tapos kayo. makikipag-communicate sa tropa. Ano ba naman labo, di ba? Isa yun sa mga red flag ni Basha na konting kibot kay Popoy, nakatakbo siya dun sa tropa niyang mga babae. Tangina, wala namang nasolve yun eh. Si Popoy, pre, kunyari, binungangaan siya ni Basha. Aalis lang siya, pre. Kunin niya yung susi, aalis siya. Pre, saan kayo? Inom sila ni ketchup, Dito. di ba? Inom sila. Okay lang yan, pre. Ganito, palamigin mo lang. Tangina ganun yung advice ng mga lalaki habang bigyan mo lang siya ng space, pre. Babae yan, alam mo naman eh. Tangina dun kay Labasha. Ay nako, umalis na naman, may babae yan. Putang inang advice yun. Walang kwenta no? Yung advice laging pasira. Tangina yung advice ng mga lalaki.
Tangina, yaman na po, inom na lang natin yan. Bukas Totoo wala na yan. yan. Yun, isa rin yun sa mga red flag dun sa movie na yun. Ina, Again, konting nangyayari kibot, yan no? dito. Nangyayari Konting yan. kibot, takbo sa tropang babae na putang ina, babae sa babae, walang nasolve na problema. Sa Jose Del Monte Delicacies ka muna. Ganun lang. Putang ina, ano yun, pre? Chicharon? Tangina, legit, pre. Diba? Yun yung red flag na ako unang, para sa akin, yun yung red flag na nakita ko doon na kung nag-communicate lang sana ng maayos si Basha, walang problema. Parang tingin ko lahat ng problema sa relationship, Communication. ma-communicate mo lang na Communication. maayos. Yeah. Masare-resolve ba yan? Yeah. Pero pag may isa dyan na ayaw na makipag-communicate na Wala na. maayos, wala na. Wala Kumbaga, yung isa dyan, yung communication ninyo is ayaw niya, parang ganun na siya, puro negate lahat ng sinasabi mo sa kanya, doon na magsisimulang gumewang ang relationship. Hindi na gusto mag-ayos eh. Pag meron ng isang ayaw na ayusin. Wala na kahit anong Wala gawin na ng yun. isa. Wala kang Wala na magagawa. yun. Kapag Let ayaw go na yun. Let go kapag na. ayaw makicommunicate ng isa sa inyo, lalo na kung both kayo. Tsaka ramdam nyo naman yan eh. Like for example, pakiramdam nyo na, putang ina, todo effort ako. Ayaw maayos. Ba't parang ayaw niyang maayos? Wala na yun, hindi talaga maayos. Hindi Hindi naman. mo maayos yan kapag ayaw makipag-ayos ng isa. Ano nga yan, pre? Kumbaga, Hindi kaya ng isang effort yun, pare. di ba dalawa Take kayo? two to tango. Dalawa kayo. Yung isa, pre, 110% yung effort, yung isa 0. Hindi mag-work. Wala na. Pero kung yung isa, 10 lang, tapos yung isa 30 lang, 40 lang, pero nag-work yun. Basta may communication both Basta sides. gusto nung dalawa. Diba? As long as gusto nung dalawa. Pero pag ayaw na nung isa dyan, tangina kahit anong gawin mo, pre. Kahit lumuha ka ng dugo dyan. Kaya tunog nyo na yan. Pag pakiramdam yung ayaw na, Matik na yan. Second movie, na alam ko makaka-relate mas marami, Titanic. okay, Sige, i-point out mo nga bro yung... Tangina, sobrang red flag ni Rose. Unang-unang Pare, utang. box office yung movie na yun. Pre, ha? ito, unang-unang Worldwide yun. Yun katarantaduhan ang doon. nakakatakot eh. Box office po eh. Unang-unang katarantaduhan doon na talagang nag-e-exist. Let's go. Nakadepende ang babae sa itsura. Palaboy si Jack eh. Pero Palaboy dahil si Jack na nag-yosi na... bad boy. Oo. Bad boy Pero tsura dahil guwapings, tangina, kinibo ni Rose. Hindi po. Tangina, isipin mo ako yun, umakit ako sa barko, puta baka pinabatuta mo ko dun sa mga tao, may umakit oh! Pero dahil guwaping si Jack, Tulugan nyo ng barya. hinubaran, pinainting pa. Tangina, isipin mo ako yung nandun, mayosi ako sa bibig nun. Hello? Tangina mo! O, yun ang isang katotohanan dun na hindi nyo maitatanggi. Ang babae nakadepende sa itsura. Tsaka yung ano pa, yung... Red Kumbaga, nandun na yung magandang buhay. Nasa harapan nila yung magandang buhay. May fiancé siya, di ba? Oo, mayaman yung fiancé niya, brad eh. Pero dahil siyempre, ito ang tatandaan nila. Ito tatandaan, pag may magandang buhay, may lalaki na maganda yung buhay, established na. May mga rules na dyan. Yeah. 'Di ba? Matik yan. Kasi nga, gumanda yung buhay niya, yumaman siya, dahil sa, alam niya sa sarili niya, yung diskarte niya. ang Yeah, yung nag-work. mga rules niya, yung gameplay niya, nag-work. Kaya siya nakarating sa ganung Oo. pace ng buhay niya kasi may mga sinunod siyang May sunod siyang instruction, mga rules Yeah. at rules, to-do discipline. list. Yeah. Diba? Yun yung ayaw ni Rose. Nandun na siya. Ayaw niyang Wow, tanggapin. ayaw niya ng controlling! meron. Ayun na, Controlling. ano? Controlling. Oh. Sobrang Mas red gusto flag. niya doon Sa sa... reckless na ogag. Ogag. Walang future doon. Ogag pare. yun si Jack Pre. Namatay nga sila eh. Pogi nga. Tangina daw, red flag. Dahil bobo ang babae, lumubog tuloy yung Titanic. Totoo naman. Sinisiwa. Hindi gago, totoo naman. Dahil bobo siya, pumatol siya sa red flag na lalaki, nagwapings lang, laplapan sila doon, yung tagatingin ng iceberg, nanood sa laplapan nila, hindi tuloy nakapag-warning, lumubog yung barko. Tangina, kasalanan niya ang gago. Tangina Diba? mga babae to. Pero yun mo, kompleto na yung lalaki, mayaman. Yeah. May mga rules lang. Tycoon, yeah. May mga rules lang, par. Yun lang ang gusto niya. Pumirmi ka dyan, tumahimik Standard. ka dyan. Ayaw niya. Controlling. Di ba? Si Rose, ang sinaunang Bitch! pok-pok na nag-ho-face. Yeah. Face. Tangin nang yan, oh. Biro mo, may fiancé na, tinorjak pa siya ng isang pulubi na, ano. Pulubi yun, Pulubi yun. legit, pre. Homeless si Jack, di ba? Nanalo lang sa poker. Pero dahil guwapings, Adventure. mo, Pero, Thrilling. ang nakakatakot dito, yung infidelity na yon, yung kapokpokan na yon, masyadong dinlays ng buong mundo. Box office. Sana all. Kung hindi dumating yung Avatar movie, hindi matatalo sa #1 box office ang Tang Real ina, Titanic. talk. Real talk. Yeah. Kung honest to goodness yung sinasana all nila doon sa Titanic na to, sana all may palaboy din na guwapings na ganyan, nakamukha ni Leonardo na lalandi sa akin. Ayun yun! Yun yun.
Ayun yun, kung totoo yung salita Glorify nila yung kapokpokan. Tignan nyo yung mga best-selling novel sa mga babae, puro mga kapokpokan. The Notebook. Putang The ina Notebook. nung, Ano ba yung The Notebook? putang ina nung The Notebook na yung pre. Kwento mo. Babae na naman na engage Misogynist? na bumalik dun sa hometown niya na may isa na namang lalaking lokal dun na adventurous type shit na nilandi siya. Nilandi lang siya pre knowing na engaged na siya. Tangina nabaliw siya eh. Nasa Ferris wheel siya. Yung lokal na lalaki, tangina umakyat doon sa Ferris wheel. Binola-bola siya doon. Bibitaw ako dito pag di mo kinibo. Tangina siya na engaged, kinibo niya naman. O landian sila hanggang sa bumalik siya sa luwasan. Eh dahil may love story sila nung lokal doon, o may mga unfinished business. Kasi yung lokal na lalaki, ito, diyan ko ipopwesto ang magiging bahay natin. Mag-check sila. Oo. Diyan ko itatayo magiging bahay. Hindi pwede. May fiancé na ako. O di sumibat na siya. Kinasal na siya. Balik siya sa hometown kasi nakita niya sa dyaryo. Kasal na sila nun, bro. Oo, bumalik siya. Yung nakalandian niyang local pre, bumolin eh. Nakita niya sa dyaryo eh. Ba't yumaman? Hindi ko alam. Basta naging masipag siya. Pinanood ko yun. Pero bad trip din ako eh. Pinanood ko lang kasi may kachat ako na gusto niya. Kaya pinanood ko para may pinag-uusapan kami. Simp! Diskarte. Tangina pre, bumolin yung kausap niyang lokal. Nakita niya sa dyaryo. Tangina, nakaganon yung lokal. Nakalandian niya before. Tapos napagtagumpayan yung dream house nila. Si Gaga, kasal na yun Balik siya. Hello, congrats. I'm so proud of you. Ulul! Tangina, the fact na pinuntahan mo yun doon, gusto mo sububurat nun. Pero nung bumalik siya, pre, nagbenggaan ba sila? Or doon na natapos yun? Hindi. 2 hours yung putang inang palabas na yun, pre. Puro ganun. Puro katiwalian sa relasyon. Kasi ka ng 2 hours sa Una, kabubuan engaged to. na siya, tas kinasal na siya, landian pa rin. Tangina, pangangabit yun eh. Putang inang The Notebook Pero yan. yun ang gustong-gusto ng mga babae. My question is, Gusto nila ng show. red flag ba ang babaeng mahilig sa ganyang klase ng movies? Para sa akin, oo. Ikaw, Putang Josh. ina eh. How about you, Josh? YouTube to pre, Minsan kasi, brad, may mga babae na gusto nila ng just entertainment lang yan. Siguro. Hindi ko siya nakikita na as in totally red flag na kasi ba for entertainment lang kasi movie yan eh, di ba? Okay, kung mahilig ka manood ng patayan, hindi ka naman papatay. Kaya nga, di ba? Yes. Tama, makes Yung mga sense. ganun. Pero again, kung masyado niyang ginaglamorize yung nangyari na yun. Yun ang red flag. Yun ang red flag sa akin. Parang Para yung bang, mga bobong buti babae ba na... si ganito? Oh, yun, sana all. Buti Yung- ba si yung- Rose? Yung Tinira ni ikukumpara ka na, ikukumpara na yung realidad sa tayo na, doon tayo mayayari sa'yo, brad. Di ba? Sana all may tangina mo. Yun yung Sabi mga, mo. yung mga movie na yan, for entertainment lang naman talaga yan eh. Pero kung talagang i-internalize mo na yan, puta. Ang mga sinasabuhay lang dyan sa movie, pag nanonood kayo, biglang nagka-bedsid dun sa pinapanood nyo, yun na yun. Bedsid din kayo dapat nun. Sex break. Puta. If those are the movie that red flag na masasabi ninyo, ano naman yung movies na masasuggest ninyo sa mga tao? Na green flag. Yeah, para sa mga kalalakihan. Ako, I suggest yung The House of Us. Para sa akin, lesson sa lalaki yun eh. The House of Us. The House of Us. Si Daniel Yung Padilla yun. Tsaka idol mo si talaga si Katrina. DJ, no? Yung Pinoy, kamukha no? mo. Di man, sakto lang. Uy! Hindi, para sa akin, pre, sobrang moral lesson para sa lalaki yun. Kasi ang nangyayari doon kay Daniel Padilla, Ganda yan. sa sobrang focus niya doon sa passion niya, hindi niya na natignan yung partner niya, na si Catherine, na si Catherine todo effort para itaguyod yung relasyon nila, na bumuo sila ng pangarap, pero hindi niya nasamahan si Catherine na i-sustain at i-maintain yung pangarap na gusto nilang tuparin. Kumbaga siya, ang layo ng tingin ni Daniel Padilla. Pero walang survivability kasi. Alin? Yung pang-araw-araw nila, si Yun Catherine nga, yun sumasalo nga. eh. Kaya nga sabi, putang ina, hindi tayo mapapalaman ng putang inang passion na yan. Durog na si Catherine sa survivability nila. Sobrang nun, ang ganda mapanood ng lalaki yun kasi maging aware kayo na, puta, oo, kumbaga strictly aim ka dun sa agenda at focus mo, pero wag mong kalimutang mamuhay sa reality. Kasi yung strictly aim ka dun sa ambition mo, being delusional yun eh. Kumbaga pangarap mo yun eh. Pero wag mong kalimutan yung reality. Andito, may partner ka na tumutulong sa'yo, nakasupport sa'yo, andyan yung family mo. Wag mo silang i-disregard. Kasi sila yung dahilan kung ba't nagpa-function ka eh. Sila yung, para sa akin, daw, so pas panoorin yun, moral lesson yun para sa lalaki. Diba, nawala tuloy yung karelasyon niya. Nawala si Catherine kasi nag-break sila eh. Na-burnout si Catherine sa relasyon eh.
Kasi siya lang lagi gumagastos. Yes, sir. So, Yes, sir. hindi talaga capable mga babae pagdating sa gastusan. Oo. Matagal Kaya, na. Maaray talaga sila. Wala silang ano ba to? Provider's instinct. Yeah. Irespeto natin yung Ganun kagustuhan talaga. nila na makapag-ambag sa relasyon, pero bilang isang lalaki dapat hindi natin hayaan na manatiling ganun na sila lang sila lang. Bibitaw yun. Majority na Bibitaw sila. yun. Legit, pre. Kung gusto nyo, pag-ambagin nyo babae ninyo sa gastos, let's say, 70 ka, 30 sa kanya. Yeah. Ma-feel Okay lang lang niya yan. na, Pwede yun. ma-feel lang niya na Pwede yun. parang included siya sa gastos. Panoorin Pero- na daw so pas. Iba vice versa mo, 70 yung babae, 30 yung gastos mo. Yari ka dyan. Madi-DJ ka Yeah, nun. totoo, House of totoo, Us. House of Us ang kalalabasan. Walang, kaya niya yun, pero wala siyang respeto sa'yo. Yun At, lang. at hindi magtatagal yun, pre. Hindi, oo. Isasampal at isasampal niya sa'yo. Yeah. Tapos isipin mo yung para dumating kayo dun sa ganung pace ng buhay nyo, mahal na mahal nyo yung isa't isa. Tapos mawawala siya sa isang iglap kasi hinayaan mong ganun. Hinayaan mong maging supot. Tangina, masakit yun. Yeah. At hindi rin namin hahayaan na bumitaw kayo. So, abangan ninyo ang susunod na episode ng